Ha? Sigurado ka ba? Oo naman. Wala talaga siyang kaalam-alam. Napahinto ako sa labas ng conference room. Hindi ko intensyong makinig sa usapan ng iba. Hahanapin ko lamang sana ang ilang dokumentong kailangan para sa meeting kinabukasan. Ngunit nang marinig ko ang pamilyar na boses ng aking pinsan na si Eloisa, hindi ako nakagalaw. Hanga nga ako sa iyo, muling sabi ng babae. Hindi ko akalaing ganito kadaling magtiwala si Carla. Tumibok ng malakas ang dibdib ko. May kung ano ang malamig na pakiramdam na unti-unting gumapang sa aking katawan. Pagkatapos ay narinig ko ang isa pang boses. Isang boses na kilalang kilala ko. Boses ng aking asawa, si Arman. Matagal ko na siyang kilala. Mayabang nitong sagot. Alam ko kung paano siya mag-isip. Biglang nanuyo ang aking lalamunan. Sa loob ng ilang segundo, umaasa akong mali ang aking narinig. Baka tungkol sa ibang tao ang pinag-uusapan nila o baka may ibang paliwanag. Ngunit ang sumunod na mga salita ay tuluyang sumira sa pag-asang yon. O, hindi talaga siya naghihinala? Yon ang tanong ng babae. Hindi nga, sagot naman ni Arman. Masyado siyang abala sa kumpanya. Napapikit ako sa loob ng 5 taon naming pagsasama. Ni minsan ay hindi ko inakalang darating ang araw na maririnig ko ang ganitong pag-uusap mula mismo sa aking asawa. Masakit, ngunit higit sa sakit ang nararamdaman ko. Takot, dahil hindi ko alam kung gaano nakatagal itong nangyayari. At hindi ko alam kung ano pa ang hindi ko alam. Dahan-dahan akong umatras palayo sa pinto. Ayaw kong mahuli. Ayaw kong malaman nilang narinig ko ang lahat. Habang naglalakad ako pabalik sa opisina, pilit kong inaayos ang aking paghinga. Isa lang ang malinaw sa aking isip. May tinatago sina Arman at Eloisa. At simula sa araw na yon, kailangan kong malaman kung ano yon. Hindi ko alam ang simpleng pag-uusap na narinig ko sa likod ng pinto ay simula pa lamang ng isang lihim na mas malaki kaysa sa aking inaakala. Isang lihim na may kakayahang wasakin hindi lamang ang aking pamilya, kundi pati ang buong imperyong itinayo ng aking mga magulang. Habang nakaupo ako sa opisina at nakatitig sa mga papeles na nasa harap ko, hindi ko maiwasang balikan kung paano nagsimula ang lahat sa pagitan namin ni Arman. 35 taong gulang na ako ngayon, tubong Samar at ako ang nag-iisang anak ng mga magulang kong nagtatag ng kumpanyang ngayon ay ako na ang namamahala. Hindi naman kami pinanganak na sobrang yaman. Marami ring pinagdaanan ang mga magulang ko bago nila naitayo ang negosyo. Ngunit dahil sa sipag at tiyaga nila, lumaki ang kumpanya at nakilala sa iba't ibang panig ng bansa. Nang magretiro ang aking ama dahil sa karamdaman, ako ang unti-unting humawak sa pamamahala ng negosyo. Doon ko nakilala si Arman. Mahigit 10 taon na ang nakalipas nang unang pumasok siya sa kumpanya bilang isang ordinaryong empleyado. Tahimik siya, masipag at hindi mahilig sumipsip sa mga nakakataas. Sa totoo lang, hindi ko nga siya halos napapansin noon. Marami kaming empleyado at isa lamang siya sa daang-daang taong pumapasok araw-araw sa opisina. Ngunit habang tumatagal, napapansin kong madalas siyang purihin ng mga supervisor. Palagi siyang maayos magtrabaho at bihirang magkamali. Hanggang sa isang araw, personal ko siyang nakausap. Naaalala ko pa iyon. May problema noon sa isang malaking account ng kumpanya. Karamihan sa mga tao ay nagtuturuan kung sino ang may kasalanan. Si Arman lang ang tahimik na naghahanap ng solusyon. Doon nagsimula ang paghanga ko sa kanya. Hindi siya mayaman, hindi rin siya galing sa kilalang pamilya. Ngunit nakita ko sa kanya ang sipag at dedikasyon na bihira kong makita sa ibang tao. Makalipas ang ilang taon, naging mas malapit kami sa isa't isa hanggang sa nauwi yon sa relasyon. At 5 taon na ang nakalipas, ikinasal kami. Sa paningin ng maraming tao, isa kaming perpektong mag-asawa. Isang matagumpay na negosyante at isang lalaking nagsumikap para maabot ang kanyang mga pangarap. Kaya marahil, iyon ang dahilan kung bakit nahihirapan pa rin akong tanggapin ang mga narinig ko kanina. Dahil kung may taong hindi ko inaasahang pagtataksilan ako, si Arman yun. Ngunit habang iniisip ko ang lahat ng iyon, muli akong napatingin sa pangalan ng kumpanyang nakita ko sa report. Ilang buwan ko na itong nakikita. Hindi naman kalakihan ng mga transaksyon, kaya hindi ko ito gaanong pinapansin noon. Subalit pagkatapos ng narinig ko kina Arman at Eloisa, parang may kung anong bumabagabag sa akin. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ng isa sa mga pinagkakatiwalaan kong tao sa accounting department. Helen, may ipapaverify lang sana ako. Yes, Ma'am Carla.
Pakitingnan nga ang records nitong kumpanya. Binanggit ko ang pangalan. Natahimik si Helen sa kabilang linya. Hindi naman iyon matagal. Ngunit sapat para makaramdam ako ng kakaiba. May problema ba? Tanong ko. Wala naman po ma'am. Ngunit hindi normal ang tono ng kanyang boses. At bilang matagal nang humahawak ng negosyo, alam ko kapag may taong may itinatago. Sigurado ka? Muling natahimik si Helen. Pagkatapos marahan siyang nagsalita. Ma'am, may isang bagay po kasi akong matagal nang gustong sabihin sa inyo. Bahagya akong napaupo ng tuwid. Anong bagay? Ngunit bago pa siya makasagot, bigla na lamang naputol ang tawag. Napatingin ako sa cellphone ko. Akala ko nawala ng signal. Ngunit makalipas ang ilang segundo, may pumasok na mensahe mula kay Helen. Isa lamang ang laman nito. Ma'am, huwag po muna kayong magtiwala kahit kanino sa loob ng kumpanya. At kasunod noon ay isa pang mensahe. May taong matagal nang nagmamanman sa inyo. Sa pagkakataong yon, hindi ko pa alam kung sino ang tinutukoy niya. Ngunit pakiramdam ko, mas malaki ang problemang kinakaharap ko kaysa pagtataksil ni na Arman at Eloisa. Matagal na akong natutong makinig sa kutob ko. Iyon marahil ang isa sa pinakamahalagang aral na itinuro sa akin ng aking ama bago niya tuluyang ipinasa sa akin ang pamamahala ng kumpanya. Kapag may hindi ka maipaliwanag pero may bumabagabag sa isip mo, huwag mo itong baliwalain. Noong una, hindi ko maintindihan kung bakit bigla kong naalala ang payong iyon habang nakaupo ako sa opisina matapos maputol ang tawag ni Helen. Paulit-ulit kong binasa ang mensahe niya. Huwag muna kayong magtiwala kahit kanino sa loob ng kumpanya. At pagkatapos, may taong matagal nang nagmamanman sa inyo. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya. Ngunit may isang bagay akong sigurado. Hindi iyon simpleng babala. May alam si Helen at natatakot siyang sabihin iyon sa telepono. Makalipas ang ilang minuto, nagpasya akong umalis muna sa opisina. Ayaw kong makita ako ni na Arman at Eloisa na tila may iniisip. Sa negosyo, natutunan kong ang pinakamalaking pagkakamali ay ipaalam sa kalaban na naghihinala ka na. Kaya nang magkita kami ni Arman sa hallway makalipas ang ilang sandali, ngumiti lang ako. Tulad ng dati, tulad ng asawa niyang walang alam. Maaga kayatang natapos sa meeting? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Kung hindi ko narinig ang usapan nila ni Eloisa kanina, malamang wala akong mapapansing kakaiba. Pareho pa rin ang mukha, pareho pa rin ang boses, pareho pa rin ang ngiti. Ngunit ngayon, bawat kilos niya ay parang may ibang kahulugan. Oo, sagot ko. May aasikasuhin pa kasi ako. Pagod ka yata. Napangiti ako ng bagya. Konti lang, hindi nagtagal ay nagpaalam na siya. At habang papalayo siya, hindi ko maiwasang isipin kung ilang beses na ba niya akong nakaharap ng ganito habang may itinatago. Pagbalik ko sa opisina, napansin kong may nakatakdang executive meeting kinabukasan. Isa yon sa pinakamahalagang pagpupulong ng quarter. Dadaluhan ng mga senior managers, department heads at ilang miyembro ng board. Karaniwan, ako ang nangunguna sa mga ganitong meeting. Ngunit nitong mga nakaraang taon, napapansin kong masyadong komportable si Arman sa pagsasalita para sa kumpanya. Madalas pa nga ay nauuna siyang sumagot kahit ako ang tinatanong. Noong una ay hindi ko yon pinansin. Iniisip kong baka gusto lamang niyang tumulong. Ngunit habang lumilipas ang panahon, parang unti-unti niyang nakakalimutan kung sino talaga ang namamahala sa kumpanyang ito. Kinabukasan, maaga akong dumating sa conference room. Isa-isang dumating ang mga executives. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Eloisa. Tulad ng dati, maganda ang ayos niya at nakangiti sa lahat. Kung hindi ko narinig ang usapan nila ni Arman, malamang iisipin kong wala siyang problema sa mundo. Ngunit ngayon, iba na ang tingin ko sa kanya. Nang magtama ang aming mga mata, ngumiti siya. Ngumiti rin ako. Hindi niya alam na narinig ko ang lahat at gusto kong manatiling ganoon. Makalipas pa ang ilang minuto, dumating si Arman at gaya ng inaasahan ko, siya agad ang naging sentro ng atensyon. May mga manager na lumapit sa kanya upang magtanong. May ilan ding humihingi ng opinyon niya tungkol sa mga susunod na proyekto. Hindi ko maiwasang mapansin ang paraan ng kanyang pagsagot. Parang siya ang may-ari. Parang siya ang nagpapatakbo ng buong kumpanya. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit unti-unti siyang nagiging kampante. Dahil pakiramdam niya ay wala nang makakapigil sa kanya. Nagsimula ang meeting ng maayos hanggang sa dumating kami sa usapin ng bagong investment project. Isa itong malaking oportunidad para sa kumpanya. Habang ipinapaliwanag ng project team ang kanilang proposal, biglang sumingit si Arman. Hindi kailangang pag-isipan pa ng matagal yan. Napatingin sa kanya ang lahat.
Panahon na para maging mas agresibo tayo sa expansion. May ilang tumango, may ilang sumang-ayon. At habang nagsasalita siya, napansin kong tila ba inaasahan niyang susunod na lamang ako sa kanyang rekomendasyon. Ngunit may isang detalye sa proposal na agad kong napansin. Isang detalyeng tila hindi nakita ng karamihan. May pangalan ng kumpanyang pamilyar sa akin. Ang parehong kumpanyang nakita ko sa financial reports noong nakaraang araw. Tahimik akong napatingin sa dokumento. Hindi ko ipinahalata ang aking reaksyon. Ngunit sa pagkakataong yon, mas lalo akong nakumbinsi na hindi aksidente ang lahat ng ito. May koneksyon. Pakiramdam ko, mas malapit na akong makahanap ng sagot. Hindi ko lang alam na bago matapos ang araw na yon, may isa pang tao ang lalapit sa akin. Isang taong matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya at may dala siyang impormasyon na maaaring tuluyang magpabago sa lahat ng alam ko tungkol kina Arman at Eloisa. Hindi ko agad sinagot ang mga mensahe ni Helen. Pagkatapos ng executive meeting, lalo lamang dumami ang mga tanong sa isip ko. Pakiramdam ko ay may mga piraso ng palaisipan na unti-unti nang nalalantad ng sarili. Ngunit kulang pa rin ang mga ito para makita ko ang buong larawan. Bandang 4:00 ng hapon, nagpadala muli ng mensahe si Helen. Ma'am, maaari po ba tayong magkita sa labas ng kumpanya? Ilang segundo akong nakatingin sa screen ng cellphone ko bago ako sumagot. Saan? Hindi naman nagtagal ang kanyang reply. Sa cafe veranda, mas tahimik doon. Agad akong pumayag. Sa mga panahong yon, wala na akong ibang mapagkakatiwalaan sa loob ng kumpanya bukod kay Helen. Habang nagmamaneho papunta sa cafe, hindi ko maiwasang mapatingin sa mga sasakyang kasabay ko sa kalsada. Maraming taon na akong nasa negosyo. Marami na rin akong nakasalamuha. Ngunit ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong uri ng pagdududa. Hindi sa mga kakumpetensya, hindi sa mga investor, kundi sa mga taong pinakamalapit sa akin. Pagdating ko sa cafe, agad akong pinaupo ng staff sa isang sulok na mesa. Tahimik ang lugar, may ilang negosyanteng nag-uusap sa malayo at may ilan ding nakatutok lamang sa kanilang laptop. Eksakto sa klase ng lugar na gusto ni Helen. Inilapag ko ang bag ko sa katabing upuan at sumulyap sa oras. May 20 minuto pa bago ang usapan namin. Habang hinihintay ko siya, nagpasya akong mag-order muna ng kape. Ngunit bago pa ako makatawag ng waiter, may narinig akong pamilyar na boses. Carla, napalingon ako at sa loob ng ilang segundo, para akong bumalik sa nakaraan. Matangkad pa rin, maayos manamit, at taglay pa rin ang parehong kalmadong aura na natatandaan ko. Bahagya akong napangiti. Victor? Ngumiti rin siya. Akala ko nagkamali lang ako ng tingin. Tumayo ako upang batiin siya. Ikaw pala yan. Kailan ka pa bumalik? Mga 3 linggo na. Napakunot ako ng noo. 3 linggo? At ngayon ka lang nagpakita. Bahagya siyang natawa. Busy ka. Ayokong dumagdag sa schedule mo. Hindi ko napigilang umiling. Ilang taon na ang lumipas, ngunit ganoon pa rin si Victor. Palaging kalmado, palaging maingat magsalita. Umupo ka muna, sabi ko. Kung hindi kita naaabala, naku hindi. Umupo siya sa tapat ko at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Marahil dahil isa siya sa iilang tao sa buhay ko na wala akong kailangang patunayan. Hindi ko kailangang maging CEO. Hindi ko kailangang maging matapang. Hindi ko kailangang magpanggap na maayos ang lahat. Kilala niya ako bago pa man lumaki ang kumpanya. Bago pa man dumating ang lahat ng responsibilidad. Kamusta ang Amerika? Tanong ko. Mas mabilis ang takbo ng buhay doon. At bumalik ka para sa expansion? Tumango siya. May ilang proyekto akong gustong ilunsad dito. Parang hindi ka talaga mapakali. Napangiti siya. Ikaw yata ang huling taong pwedeng magsabi niyan. Natawa ako. At sa totoo lang, iyon ang unang beses akong natawa ng totoo matapos ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Makalipas ang ilang segundo ay napansin niyang tila pagod ako. Hindi siya agad nagtanong, hindi siya nag-usisa. Tahimik lamang niya akong tiningnan. Pagkatapos ay sinabi niya, mukhang marami kang iniisip. Napatingin ako sa kanya. Ganun ba kahalata? Hindi sa iba. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kung ano kakaibang pakiramdam ang dumaan sa akin nang marinig ko yon. Marahil, dahil bihira na akong makausap ng isang taong tunay na nakikinig. Sa bahay, si Arman ay laging abala. Sa opisina, puro trabaho ang pinag-uusapan, ngunit kay Victor, parang walang kailangang ipaliwanag. Hindi naman seryoso, sagot ko. Hindi niya ako pinilit. Hindi siya nagtangka na magtanong pa. Tumango lamang siya at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, mas lalo akong nakaramdam ng respeto sa kanya dahil alam niya kung kailan dapat magsalita at kung kailan dapat manahimik. Maya-maya pa ay tumingin siya sa relo.
May kailangan pala akong puntahan. Business meeting? Board meeting? Napangiti ako. Ganon ka pa rin. Oo, ikaw rin. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ngunit bago siya tuluyang umalis, sandali siyang huminto. Mag-ingat ka, Carla. Napakunot ako ng noo. Bakit mo naman nasabi? Bahagya siyang ngumiti, kutob lang. At pagkatapos noon ay nagpaalam na siya. Tahimik ko siyang pinanood habang papalayo. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit tumatak sa isip ko ang sinabi niyang mag-ingat ka. Ilang minuto lamang ang lumipas nang makita kong papasok sa kape si Helen. Ngunit iba ang itsura niya ngayon. Hindi tulad ng dati. Mukha siyang kinakabahan. Paulit-ulit siyang lumilingon sa paligid bago lumapit sa mesa ko. At nang makaupo siya sa harap ko, agad kong napansin ang nanginginig niyang mga kamay. Helen? Huminga muna siya ng malalim. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang maliit na brown envelope mula sa kanyang bag at maingat itong inilapag sa mesa. Hindi ko agad iyon hinawakan. Tungkol saan to? Tumingin muna siya sa paligid. Ma'am, parang natatakot na may makarinig. Pagkatapos ay bahagya niya inilapit ang sarili sa akin. Mas malala po ito kaysa sa inaakala natin. Tahimik na umupo si Helen. Muli siyang sumulyap sa paligid bago dahan-dahang itulak ang sobre palapit sa akin. Helen, sabi ko, ano ba talaga ito? Pagkatapos ay tumingin siya sa akin na parang pinag-isipan pa kung dapat ba niyang sabihin ang lahat. Sa wakas ay nagsalita rin siya. Ma'am, matagal ko na pong napapansin ang ilang kakaibang transaksyon. Hindi agad ako sumagot. Tahimik ko lamang siyang pinakinggan. Mula pa po noong nakaraang taon, nakasisiguro ka ba? Tumango siya. Hindi ko po agad naintindihan nung una. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope at agad bumungad sa akin ang ilang photocopy ng financial records. May mga account numbers, mga authorization forms, mga transfer approvals at ilang pangalan ng kumpanyang hindi pamilyar sa akin. Tahimik kong isa-isang binasa ang mga dokumento. Habang tumatagal, mas lalong sumisikip ang dibdib ko. Hindi dahil sa laki ng halaga, kundi dahil sa pirma. Pamilyar na pamilyar sa akin ang pirma sa ilan sa mga dokumentong hawak ko. Pirma ni Arman, hindi lahat, ngunit sapat para magtanong ako. Sigurado ka bang authentic ang mga ito? Opo, at may iba pa? Tumango si Helen, marami pa po. Muli siyang lumingon sa paligid bago bahagyang yumuko. Ma'am, hindi ko lang po ito gustong sabihin sa opisina. Ano pa ang hindi mo sinasabi? Napalunok siya at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pag-uusap namin, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mukha. Parang may bagay siyang matagal nang kinikimkim. Ma'am, sandali siyang natigilan at pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. May relasyon po sina Sir Arman at Eloisa. Hindi agad ako nagsalita. Sa totoo lang, hindi na iyon na ikinagulat ko. Dahil ilang araw pa lamang ang nakalilipas ay narinig ko na mismo ang kanilang pag-uusap. Ngunit hindi iyon alam ni Helen, kaya hindi ko ipinahalata. Tahimik lamang akong tumango, ngunit tila hindi pa iyon ang pinakamabigat niyang sasabihin. Napansin kong nanginginig ang kanyang mga kamay. At sa pagkakaalam ko po, buntis si Eloisa. Pakiramdam ko ay biglang tumahimik ang buong cafe. Naririnig ko pa rin ang mga bata sa paligid. Naririnig ko pa rin ang mahinang musika. Ngunit sa loob ng ilang segundo, parang wala akong marinig kundi ang sarili kong paghinga. Hindi dahil hindi ako handa. Sa totoo lang, matapos kong marinig ang usapan ni Arman at Eloisa, inihanda ko na ang sarili ko sa kung anumang matutuklasan ko. Ngunit iba pa rin pala kapag narinig mo ito mula sa ibang tao. Iba kapag may taong nagkumpirma sa pinakatatakutan mong hinala. Paano mo nalaman? Tanong ko. May kaibigan po ako sa isang klinik. Narinig ko po ang pangalan ni Eloisa. Kung totoo ang lahat ng ito, mas malalim ang problema kaysa sa inaakala ko. Ngunit sa halip na galit, kakaibang katahimikan ang naramdaman ko. Parang may bahagi ng isip ko na unti-unti nang tumatanggap sa katotohanan at kasabay noon, unti-unti ring nabuo ang isang plano. Muli kong tiningnan ang mga dokumentong nasa mesa. May mga pangalan, may mga account, may mga transaksyong hindi nangyari. Hindi ko pa nakikita ang buong larawan. Ngunit sapat na ang mga ito upang malaman kong hindi simpleng pagtataksil ang kinakaharap ko. May mas malaki pang nangyayari, mas organisado, mas planado at mas delikado. Dahan-dahan kong isinara ang folder. Pagkatapos ay tumingin ako kay Helen.
Helen, mula sa oras na ito, mag-iingat ka. Huwag kang gagawa ng kahit anong magpapahalata. Huwag kang magtatanong, huwag kang magkukomento. Huwag mong ipapakita na may alam ka. At bago pa siya makapagsalita muli, huwag kang magtitiwala kahit kanino. Napansin kong bahagya siya kinilabutan. Marahil, ngayon niya lamang napagtanto kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam na siya at naiwan akong mag-isa sa mesa. Kasama ang folder, kasama ang mga ebidensya, kasama ang mga tanong na hindi pa nasasagot. Nang gabing yon, habang pabalik ako sa opisina, hindi ko maiwasang isipin ang mangyayari kinabukasan. Ang company anniversary gathering, isa sa pinakamalaking event ng taon. Lahat ng executives ay naroon, lahat ng board members ay dadalo, at maging ang ilang mahahalagang investors, pati si Victor. Napangiti ako ng bahagya nang maalala ko ang hindi inaasahang pagkikita namin kanina. Ngunit mabilis ding nawala ang ngiting iyon. Pagdating ko sa opisina, isinara ko ang pinto at muling inilatag sa lamesa ang mga dokumentong ibinigay ni Helen. Isa-isa ko silang tinignan, pinagdugtong-dugtong ang mga pangalan, ang mga petsa, ang mga pirma, at habang lumalalim ang gabi, mas lalo kong naramdaman na malapit na akong makarating sa isang katotohanang matagal nang itinatago sa akin. Tahimik akong tumayo at lumapit sa malaking bintana ng opisina. Mula roon ay tanaw ko ang mga ilaw ng lungsod. Minsan ito ang tanawing nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngunit hindi ngayong gabi. Dahil sa unang pagkakataon matapos kong marinig ang usapan ni Arman at Eloisa, hindi ko na iniisip kung paano ko ililigtas ang aking kasal. Ang iniisip ko na ay kung paano ko sila hahayaang magkamali. At kinabukasan, magsisimula na ang unang hakbang. Pagpasok ko sa venue, ramdam ko agad ang ingay ng paligid. Mga tao, mga bulungan, mga ngiting sanay magtago ng ibang ibig sabihin. Hindi ito bahagi o hindi ito bagong eksena para sa akin. Pero ngayon, mas malinaw ko nang nakikita kung sino ang dapat kong bantayan. Nasa gitna si Arman, nakikipag-usap sa mga investors. Parang siya ang sentro ng lahat ng desisyon sa kumpanya. Mabilis siyang magsalita, confident, halos hindi na niya ako napapansin kahit dumaan ako sa gilid. Sandali ko siyang tiningnan, walang emosyon, tapos dumiretso ako. Ate Carla, si Eloisa. Nakangiti siya gaya ng dati, maayos, walang bakas ng kahit anong kaba. Magandang gabi, sabi niya. Tumango ako. Saglit siyang sumulyap sa paligid bago muling magsalita. Ang dami pong tao ngayon, halatang importante ang event. Anniversary, sagot ko lang. Tumango siya, tapos bahagyang ngumiti. Oo nga po, buti na lang stable na ulit ang takbo ng kumpanya ngayon. Sandaling tumigil siya, parang sinadya. Tumingin siya kay Arman bago bumalik sa akin. Ngumiti lang ako. Good to hear. Hindi na ako nagdagdag. Lumakad ako papasok. Dahan-dahan ini-scan ang buong lugar at doon ko siya nakita. Si Helen, nasa gilid, may hawak na tablet. Kunwari abala pero halatang may iniisip. Lumapit ako, Helen, anong status? Sandaling tumingin siya sa paligid tapos bumalik sa akin. May napansin po ako sa records. Anong napansin mo? Hindi random yung galaw ng transfers, may pattern. Sandaling katahimikan. Continue monitoring, sabi ko. Opo, ma'am. Walang dagdag, walang emosyon. Pero nagkaintindihan kami. Sir Victor Marsigan has arrived. Narinig ko ang announcement. Hindi siya sumabay sa ingay ng venue. Parang biglang nagbago lang ang hangin. Tumingin ako. Dumating siya ng maayos, hindi nagmamadali. Hindi rin sinubukang agawin ng atensyon. Pero kusa pa rin siyang napapansin ng tao. Lumapit siya. Nakita niya ako. Hindi ka pa rin nagbabago, sabi niya. Ikaw din, sagot ko naman. Sandaling katahimikan. Walang paliwanag, walang dagdag, pero malinaw sa pagitan ng dalawang linya. May alam kaming hindi pa namin sinasabi. Sir Victor, si Eloisa ulit. Lumapit siya, nakangiti. Matagal na rin po pala kayong hindi nakikita dito. Tumango si Victor. Bumalik lang para sa event. Tumingin siya sandali sa akin, tapos kay Victor ulit. Ang bilis talaga ng mga bagay, no? Minsan, kahit gaano ka ka-compatible ang mga tao noon, hindi pa rin nagtatagal.
Ngumiti siya, hindi ko sinagot. Si Victor hindi rin. Nagsimula na ang program. Si Arman ang una nagsalita. Malakas ang boses niya, confident. Parang kanya ang buong kumpanya. Nakikinig ako pero hindi sa kanya nakatutok ang isip ko. Nasa likod ng mga salita, sa pagitan ng mga linya, sa mga bagay na hindi niya binabanggit. Sa gilid, napansin ko si Helen. Sandaling tumingin sa akin, bahagyang tumango, parang may ibig sabihin. At doon ko naramdaman, hindi pa ito ang dulo ng nalalaman namin. Simula pa lang ito. Nagpatuloy ang programa matapos ang talumpati ni Arman. Palakpakan, ngitian, kamayan, mga eksenang matagal ko nang nakikita sa tuwing may kumpanya kaming ipinagdiriwang. Ngunit ngayong gabi, mas marami akong napapansin kaysa dati. Marahil dahil hindi na ako basta nakikinig sa sinasabi ng mga tao. Mas interesado na ako sa mga bagay na pilit nilang itinatago. Lumayo muna ako sa pangunahing bulwagan at nagtungo sa bahagi ng venue na hindi gaanong matao. Mas madali akong mag-isip kapag hindi maingay ang paligid. Nasa may gilid ako nang muling lumapit si Victor. May hawak siyang baso ng tubig. Gaya ng dati, seryoso ang mukha. Wala pa rin nagbabago sa mga ganitong event, sabi niya. Napangiti ako ng bahagya. Maraming nagsasalita at kakaunti ang nagsasabi ng totoo. Napailing ako. Mukhang pareho pa rin siya, diretso magsalita kapag kailangan. Tahimik naman kapag hindi. Habang nag-uusap kami, may isang lalaking dumaan sa hindi kalayuan. Hindi ko sana siya papansinin pero napatingin doon si Victor. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa akin. Hindi ba empleyado ninyo yon? Sinundan ko ng tingin ng tinutukoy niya. Pamilyar ang mukha, matangkad, maayos manamit. Mukhang nasa mid-30s. Ilang segundo ko siyang pinagmasdan bago ko siya nakilala. Sa isa sa subsidiaries, sagot ko naman. Tumango si Victor at parang may naalala. Parang nakita ko na siya dati. Hindi ko lang maalala kung saan. Hindi ko na yun gaanong pinansin. Sa kumpanyang kasing laki ng hawak ko, libo-libong mukha ang dumadaan taon-taon. Normal lang na may mga empleyadong hindi ko personal na nakikilala. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, muli ko siyang nakita. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya nag-iisa. Nasa kabilang bahagi ng venue si Eloisa. May kausap siyang grupo ng managers. Ngunit ilang beses kong napansing napupunta ang tingin niya sa direksyon ng lalaking yon. Hindi halata kung tutuusin, baka wala lang yon. Ngunit na ikatlong beses kong mapansin na itala ko na sa isip ko. Hindi dahil may hinala ako, kundi dahil nakasanayan ko ng tandaan ng mga bagay na paulit-ulit kong nakikita. Maya-maya lumapit si Helen. Hindi siya mukhang balisa, hindi rin nagmamadali. Katulad ng dati, trabaho lang ang tono ng boses niya. Ma'am, na-check ko na po ulit ang records. Pare-pareho po ang direksyon ng karamihan sa transfer. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit pinagkakatiwalaan ko siya. May bago ka bang nakita? May ilang pangalan po ng projects na lumabas ng paulit-ulit. Pakisend sa akin mamaya. Opo, sandali siyang tumingin sa paligid bago muling magsalita. May isa pa po. Ano yun? May access ang ilan sa records na hindi dapat may access. Napatingin ako sa kanya. Hindi iyon maliit na bagay. Kung tama siya, mas malalim ang problema kaysa sa una kong inakala. Sigurado ka? Tumango siya. 2 beses ko nang chinek. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, muli kong nakita ang parehong lalaki. Sa pagkakataong iyon, siya naman ang unang napansin ni Victor. Bahagya siyang sumulyap sa direksyon nito. Pagkatapos ay tila may biglang naalala. Hindi ko pala siya nakita sa conference. Napatingin ako sa kanya. Kilala mo? Hindi personal. Saglit siyang nag-isip, pero alam ko kung saan ko siya nakita. Tumingin siyang muli sa lalaki, pagkatapos ay bumalik ang tingin sa akin. Sa Meridian Holdings. Napatigil ako, pamilyar sa akin ang pangalang yon. Masyadong pamilyar at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Bigla kong naramdamang mas mahalaga ang impormasyong iyon kaysa sa inaakala ni Victor. Hindi agad nawala sa isip ko ang mga nangyari sa company gathering. Maraming beses na akong dumalo sa mga ganoong klase ng pagtitipon. Marami na rin akong nakilalang tao sa loob ng negosyo. Ngunit may mga gabing kahit tapos na mga programa, may naiiwang tanong sa isip ko. At iyon ang nangyari ng gabing iyon.
Pagdating ko sa bahay, hindi agad ako nakatulog. Paulit-ulit kong naaalala ang mga mukha ni na Arman, Eloisa at ng lalaking itinuro ni Victor, si Marco. Hindi ko pa alam kung bakit, ngunit pakiramdam ko ay may mahalagang piraso ng kwento na nakatago sa likod ng pangalang yon. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa opisina. Bago pa magsimula ang mga meeting, humingi ako ng access sa CCTV recordings ng venue kung saan ginanap ang gathering. Hindi yun dahil naghahanap ako ng iskandalo. May ilang bagay lamang akong gustong kumpirmahin. Tahimik kong pinanood ang mga footage. Una, wala akong nakitang kakaiba. Mga empleyadong parot parito, mga bisitang nag-uusap, mga waiter na abala sa paghanda. Ngunit habang tumatagal, nakita ko rin ang hinahanap ko. Lumabas si Eloisa mula sa pangunahing bulwagan. Ilang minuto ang lumipas. Pagkatapos ay lumitaw si Marco sa parehong bahagi ng venue. Hindi sila sabay, hindi rin sila magkatabi. Ngunit pareho silang nagtungo sa isang service corridor na bihirang daanan ng mga bisita. Pinahinto ko ang video. Pagkatapos ay ibinalik ko, muli kong pinanood at doon ko nakita. Nagkita sila, nag-usap, walang audio ang CCTV. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Ngunit malinaw na hindi iyon aksidenteng pagkikita. Makaraan ng ilang minuto, naunang umalis si Marco. Pagkatapos ay saka umalis si Eloisa sa kabilang direksyon. Napasandal ako sa aking upuan. Hindi pa iyon ebidensya ng kahit ano. Ngunit sapat iyon upang magtanong ako, bakit sila nag-uusap ng palihim? At bakit kailangan sa lugar na malayo sa karamihan ng tao? Hindi pa man ako nakakapag-isip ng mas malalim, tumunog ang telepono ko. Si Victor. Maaga kang pumasok. Napangiti ako ng bahagya. Ikaw din. Naisip ko lang tumawag. Tungkol saan? Tungkol sa lalaking nakita natin kagabi. Napatingin ako sa monitor. Mukhang pareho tayo ng iniisip. Narinig ko ang mahinang tawa niya. May kutob akong hindi siya ordinaryong empleyado. Hindi rin iyon ang tingin ko. Sandali kaming natahimik, pagkatapos ay nagsalita siya muli. May lakad ako mamaya sa business district. Kung libre ka, samahan kita sa tanghalian. Napailing ako. Business meeting ba talaga yon? Oo, at may libre ring tanghalian? Tama, napangiti ako. Matagal na panahon na rin mula noong magkaroon ako ng kausap na hindi puro problema ng kumpanya ang laman ng usapan. Sige, susunduin kita mamaya. Pagkababa ko ng tawag, agad kong tinawagan ng isa sa mga pinagkakatiwalaan kong tao. May ipapacheck ako. Yes ma'am, Marco Reyes. Wala pong problema. Kailangan ko ang buong background niya. May handa po namin agad. Hindi na ako nagtanong pa. Alam niya ang gagawin. Pagsapit ng tanghali, lumabas muna ako ng opisina, kasabay ni Victor. Habang nasa sasakyan, hindi trabaho ang una naming napag-usapan. Kung tutuusin, mas marami pa kaming napagkwentuhan tungkol sa mga taong matagal na naming kilala. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam ko ay nakahinga ako ng kaunti. Ngunit hindi rin nagtagal ang katahimikang yon. Dahil habang kumakain kami, tumawag ang tauhan ko. Ma'am, ano ang nakuha niyo? Kumpleto na po ang background check. Napatingin sa akin si Victor. Tahimik lang siyang nakinig. Anong meron? Malinis po ang employment record ni Marco. Senior Operations Manager po siya sa Meridian Holdings. Tumango ako. Yon ang inaasahan ko. Ngunit hindi pa tapos ang ulat. May isa pa po kaming nalaman. Ano yun? Sandaling natahimik ang nasa kabilang linya. Parang pinipili ang mga salita. May matagal na pong personal na relasyon sina Marco Reyes at Eloisa Ramos. Naramdaman kong huminto ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa biglang pagdugtong-dugtong ng ilang piraso. Tahimik akong nakinig. Sigurado ba kayo? Ba-verify na po namin. Napabuntong hininga ako. Pagkatapos ay ibinaba ko ang tawag. Hindi agad nagsalita si Victor. Matagal niya akong kilala. Alam niyang kapag tahimik ako, may pinag-iisipan ako. Sa wakas ay nagsalita siya. Mas lumaki yata ang problema. Tumingin ako sa labas ng bintana. Mukhang ganoon na nga.
Dahil kung may relasyon na sina Marco at Eloisa bago pa man pumasok si Arman sa eksena, isa lang ang tanong na hindi maalis sa isip ko. Kung may sariling relasyon si Eloisa, bakit kailangan pa niya si Arman? At sa unang pagkakataon, nagsimula akong maghinalang mas malaki ang larong nilalaro nila kaysa sa una kong inakala. Hindi ko na maaaring baliwalain ang mga ulat na sunod-sunod na dumarating sa aking mesa. Sa bawat dokumentong sinusuri namin ni Helen Cruz, may lumilinaw na isang bagay, may mali. At kung hindi agad ako kikilos, mas malaki pa ang maaaring mawala sa kumpanya. Kaya kinabukasan, nagpatawag ako ng emergency board meeting. Isa-isang dumating ang mga shareholders, board members at department heads. Tahimik ang lahat. Ramdam nila na may seryosong dahilan kung bakit sila ipinatawag. Pagpasok ko sa conference room, isa agad ang napansin ko. Magkatabi sina Arman Cabrera at Eloisa Ramos. Sa dami ng bakanteng upuan, tila napakadali nilang nakahanap ng pwestong magkatabi. Paminsan-minsan ay may ibinubulong si Eloisa kay Arman. At sa bawat pagkakataon, parang lalo lamang tumitibay ang loob nito. Tahimik akong naupo sa aking pwesto. Pagkatapos ay sinimula ng pulong. Isa-isang inilatag ng finance department ang mga ulat. Mga delayed projects, mga lumobong gastos, mga account na hindi nagtutugma. Habang tumatagal ang presentasyon, lalong bumibigat ang katahimikan sa silid. Hanggang sa may isang shareholder na nagsalita. May paliwanag ba tayo rito? Napatingin ang lahat kay Arman. Dahil karamihan sa mga dokumentong sangkot ay dumaan sa kanyang opisina. Kalmado lamang siyang tumayo. Parang matagal na niyang pinaghandaan ang mga tanong. Normal lamang ang ganitong sitwasyon sa malalaking proyekto, sagot niya. May mga delay na hindi natin kontrolado, may mga gastos na kinakailangang aprubahan para hindi maantala ang operasyon. Tumango si Eloisa mula sa kanyang tabi, parang agad na sumasang-ayon sa bawat paliwanag niya. Ngunit hindi kumbinsido ang lahat, lalo na nang ilabas ko ang isang makapal na folder. Agad na napunta roon ang tingin ng buong silid. Arman. Tumigil siya sa pagsasalita. Tahimik kong binuksan ng folder. Isa-isang dokumento ang inilapag ko sa mesa. May papaliwanag mo ba kung bakit paulit-ulit na lumalabas ang pirma mo sa mga transaksyong ito? Naging tahimik ang buong conference room. Maging ang ilang board members ay napatingin sa mga papeles. Unti-unting nawala ang kumpiyansa sa mukha ni Arman. Hindi siya agad nakasagot. At sa unang pagkakataon sa buong meeting, nakita kong nag-alinlangan siya. Maaaring may pagkakamali lamang sa records, sagot niya matapos ang ilang segundo. Hindi na ganoon katatag ang kanyang boses. At alam kong napansin din iyon ng iba. Biglang nagsalita si Eloisa. Sa tingin ko naman ay masyado pang maaga para gumawa ng konklusyon. Napatingin ang ilang board members sa kanya at doon ko nakita ang isang bagay na hindi niya namalayan. Habang sinusubukan niyang depensahan si Arman, lalo lamang niyang ipinapakita kung gaano siya kakampi rito. Matapos ang mahigit 2 oras na diskusyon, nagpasya ang board. Magkakaroon ng mas malalim na internal investigation. Walang tumutol. Maging si Arman ay walang nagawa. Tahimik lamang siyang naupo. Ngunit halata ang pagkainis sa kanyang mukha. Nang matapos ang meeting, isa-isang nagsialisan ang lahat. Ngunit hindi pa doon natapos ang araw ko. Pagbalik ko sa opisina, nadatnan ko si Helen. May dala siyang bagong ulat. Ma'am, napatingin ako sa kanya. May nalaman po kami. Ibinaba niya ang folder sa aking mesa. May kinalaman ito sa nalalapit na Meridian Conference. Bahagya akong napakunot noo at nagpatuloy siya. Base sa impormasyong nakalap namin, kabilang sa mga dadalo sina Arman Cabrera at Eloisa Ramos. At isa pa po, ano yon? Paulit-ulit nilang binabanggit ang isang pangalan. Sino? Maricar Sevilla. Hindi ako nagsalita, ngunit nagpatuloy si Helen. Naniniwala silang malaking oportunidad ang makilala siya. Mukhang mataas po ang tingin nila rito. Ilang segundo akong natahimik, pagkatapos ay bahagya akong napangiti. Kung alam lamang nila kung sino talaga ang hinihintay nilang makilala at kung alam lamang nila kung gaano kalapit ang araw na matutuklasan nila ang buong katotohanan. Katatapos lamang ng isang mahabang araw, matapos ang emergency board meeting, naiwan ako sa opisina kasama si Victor Marasegan. Pinag-uusapan namin ng ilang mahalagang bagay tungkol sa nalalapit na Meridian Conference nang may marinig akong pamilyar na boses. Abala yata ako. Napalingon ako. Nakatayo sa may pintuan si Arman Cabrera.
Kasama niya si Eloisa Ramos. May mapanuyang ngiti sa kanilang mga labi. Hindi ko na ikinagulat ang presensya nila. Matagal ko nang alam ang katotohanan. Ngunit tila sila ang naniniwalang ngayon lamang ako makakaalam. Anong meron dito? Tanong ni Arman habang nakatingin sa amin ni Victor. Tahimik ko siyang tiningnan. Pagkatapos ay marahan akong napailing. Huwag mong ibaling sa akin ang usapan, Arman. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Nagpatuloy ako. Matagal ko nang alam ang tungkol sa inyo ni Eloisa. Nawala ang ngiti sa mukha niya. Maging si Eloisa ay tila natigilan. Ngunit mabilis din itong nakabawi. Sa halip na mahiya, lalo pa siyang tumuwid. At saka ngumiti. Kung ganon, mas mabuti. Lumapit siya at humawak sa braso ni Arman. Oo, kami na ni Arman. At sa kanya sinabi ang bagay na tila pinagmamalaki niya. At magkakaanak na kami. Tahimik lamang akong nakatingin sa kanya. Hindi ako nagsalita. Hindi rin ako nagpakita ng emosyon. Ngunit tila iyon pa ang lalo nilang ikinainis. Alam mo, Carla, muling sabi ni Arman, mas mabuti na rin ito. Wala na ring patutunguhan ang lahat. Ikinumpas niya ang kamay sa paligid. Pati ang kumpanya mo, bumabagsak na. Dapat noon pa lang natuto ka ng huwag magtiwala sa lahat. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Eloisa at lalo pa itong lumapit kay Arman. Sayang nga, kung si Maricar Sibilia ang namamahala rito, sigurado akong kabilang pa rin ang kumpanyang ito sa mga nangunguna sa industriya. Napatingin ako kay Victor. Bahagya lamang siyang yumuko upang itago ang reaksyon niya. Samantalang ako naman ay halos mapangiti kung alam lamang nila. Ngunit hindi pa yon ang oras. May isa pa silang gustong sabihin. Dahang-dahang inilabas ni Arman ang isang puting sobre at inilapag iyon sa mesa. Tapusin na natin to. Hindi ko na kailangan hulaan kung ano ang laman nito. Legal separation papers. Kinuha ko ang sobre. Binuksan, binasa, agad na pinirmahan. Walang pag-aalinlangan, walang tanong, walang pagtutol. Nang ibalik ko ang mga dokumento sa kanya, malinaw ang pagkagulat sa kanyang mukha. Parang hindi niya iyon inaasahan. Parang umaasa siyang hahabulin ko pa siya. Ngunit matagal ko nang binitiwan ng taong matagal nang bumitaw sa akin. Tara na, Eloisa. Muling bumalik ang ngiti sa kanilang mga labi at bago sila tuluyang umalis, nilingon ako ni Arman. Magiging pulubi ka na, Carla. Pagkatapos tumingin siya kay Victor. At ikaw, huwag mong sabihing magtitiyaga ka sa babaeng naghihirap na iyan. Masayang tumawa si Eloisa. Pagkatapos ay sabay silang umalis. Tahimik ko lamang silang pinanood. Pakiramdam nila ay panalo na sila. Pakiramdam nila ay nasa kanila na ang lahat. Ngunit may isang bagay silang hindi alam. Bukas, sa Meridian Conference, makikilala na nila ang babaeng matagal nilang hinahangaan. Ang babaeng pinaniniwalaan nilang susi sa kanilang tagumpay, si Maricar Sibilia, at wala silang kamalay-malay na buong panahong iyon ay kaharap na nila siya. Araw ng Meridian Conference. Maagang dumating sina Arman Cabrera at Eloisa Ramos. Pareho silang puno ng kumpiyansa. Naniniwala silang isa itong malaking oportunidad para sa kanilang kinabukasan. Ngunit pagpasok pa lamang nila sa bulwagan, may isang bagay na agad nilang napansin. Naroon si Helen Cruz, nasa VIP section, hindi bilang ordinaryong empleyado, kundi bilang isa sa mga espesyal na panauhin. Nagkatinginan sina Arman at Eloisa. Nagtaka sila. Ano ang ginagawa ni Helen sa lugar na iyon? Bago pa sila makahanap ng sagot, nagsimula na ang programa. Isa-isang ipinakilala ang mga opisyal at panauhin hanggang sa tawagin sa entablado si Victor Marasigan. Lalong nagtaka sina Arman at Eloisa. Hindi nila inaasahang makita siya roon at lalong hindi nila inaasahang ganoon kataas ang posisyon nito sa conference. Habang nagsasalita si Victor, unti-unting nawawala ang kumpiyansa ng dalawa. Parang may mga bagay silang hindi alam. Parang may malaking piraso ng palaisipan na nakatago sa kanila. Pagkatapos ng kanyang talumpati, ngumiti si Victor at sa kanya sinabi, "Ngayon naman, nais kong ipakilala ang taong naging mahalagang bahagi ng tagumpay ng Meridian Holdings. Naging tahimik ang buong bulwagan. Lalong tumibok ang dibdib ni Arman at Eloisa. Please welcome Miss Maricar Sibilia." At doon nagsimula ang pagbagsak ng kanilang mundo. Tahimik ang buong bulwagan habang papalapit ako sa podium. Ramdam ko ang pagtataka ng mga panauhin.
Ngunit higit sa lahat, ramdam ko ang gulat ni na Arman Cabrera at Eloisa Ramos. Huminga ako ng malalim bago ngumiti. Magandang umaga sa inyong lahat. Agad na tumahimik ang mga bulungan. Una sa lahat, nais ko magpasalamat sa inyong pagdalo sa taunang komperensya ng Meridian Holdings. Nagpalakpakan ng ilan sa mga panauhin, ngunit napansin kong hindi pa rin maalis ang tingin ni na Arman at Eloisa sa akin. Bahagya akong ngumiti. Marahil marami sa inyo ang nagulat. Maging ang ilan sa ating mga panauhin ay tila hindi pa rin makapaniwala hanggang ngayon. Nagtawanan ng mahina ang ilang bisita. Ngunit hindi ako tumigil. Ang ilan sa inyo ay kilala ko bilang Carla Villegas at ang ilan naman ay kilala ako bilang Maricar Sevilla. Naging tahimik muli ang buong bulwagan. At nais kong linawin na hindi ko kailanman itinanggi ang alinman sa dalawang pangalang iyon. Villegas ang apelyidong minana ko sa aking ama. Samantalang Sevilla ang apelyidong nagmula sa pamilya ng aking ina. Ginamit ko ang pangalang Maricar Sevilla bilang aking opisyal na pagkakakilanlan sa negosyo. Tumango ang ilang investors. Parang ngayon lamang nila naunawaan ang buong larawan. Ngunit alam kong hindi iyon ang gustong marinig ni na Arman at Eloisa. Dahil ang katotohanan iyon pa lamang ay nagsisimula ng gumiba sa mundong matagal nilang binuo. Nagpatuloy ako. Ngunit hindi iyan ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Unti-unting nawala ang aking ngiti at naging mas seryoso ang aking tinig. Narito ako upang itama ang ilang maling paniniwala. Naging tahimik ang buong bulwagan. Maging si Marco Lopez ay tila hindi na mapakali sa kaniyang kinauupuan. Dahan-dahan kong binuklat ang isang dokumentong nasa ibabaw ng podium. At saka ko binigkas ang mga salitang nagpabago sa ekspresyon ni Arman. Isa sa mga maling paniniwalang iyon ay ang paniniwalang si Arman Cabrera ay may otoridad sa alinmang kumpanyang nasa ilalim ng Sevilla Group. Naniga si Arman, parang hindi niya inaasahan ang direksyong tinatahak ng usapan. Sa bisa ng aking kapangyarihan bilang chairwoman ng Meridian Holdings at ng Sevilla Group, ang lahat ng access authority at executive privileges ni Arman Cabrera ay epektibo ng binabawi. Parang sabay-sabay na napasinghap ang ilang panauhin. Hindi makapaniwala si Arman. Mabilis siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Anong ibig sabihin nito? Galit niyang tanong. Ngunit hindi ako natinag. Ang ibig sabihin nito, Arman, ay wala ka ng anumang kapangyarihan sa mga kumpanyang hindi naman kailanman sa iyo. Naging mas mabigat ng katahimikan sa buong bulwagan at sa unang pagkakataon, nakita kong tuluyang nawala ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Ngunit yon ay simula pa lamang sapagkat may mas mabibigat pang katotohanang naghihintay na mabunyag. Nagsimulang magbulungan ng mga panauhin, maging ang ilang investors ay nagkatinginan. Alam kong marami sa kanila ang nagtataka kung bakit ko ginawa ang hakbang na iyon sa harap ng lahat. Ngunit hindi pa nila alam ang buong katotohanan at panahon na upang malaman nila. Dahil ang totoo, ang pag-alis ng iyong access ay hindi lamang usapin ng otoridad, kundi usapin ng pananagutan. Tahimik ang buong bulwagan, unti-unting lumitaw sa malaking screen ang mga financial records, mga account, mga transfers, mga withdrawal, at mga dokumentong ilang buwan namin sinuri. Napansin kong biglang namutla si Marco Lopez, samantalang si Eloisa Ramos ay tila hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Dahil sa isinagawang audit, nadiskubre namin ang serya ng mga transaksiyong walang kaukulang pahintulot at sapat na paliwanag. Mas lumakas ang bulungan sa paligid. Mabilis na tumayo si Arman. Hindi ko alam ang mga yan. Agad niyang sagot. Ngunit hindi ko siya pinansin at sa halip ay itunuloy ko ang presentasyon. Isa-isang lumabas sa screen ang mga detalye, mga pirma, mga approval code, mga komunikasyon, at mga account na konektado sa iisang grupo ng tao. At sa pagkakataong yon, unti-unting napunta ang pansin ng lahat kay Marco Lopez. Nakita kong bahagyang yumuko si Marco. Parang alam na niyang wala ng paraan upang maitago pa ang lahat. Tahimik akong tumingin sa direksyon ng Marco at Eloisa. At doon namin natuklasan ang isang koneksyong matagal nang itinatago. Parang sabay na nanigas ang dalawa, samantalang si Arman ay napatingin sa kanila. May pagkalito na sa kanyang mga mata at doon ko nalaman na nagsisimula na siyang maunawaan na hindi lamang negosyo ang mawawala sa kanya kundi maging ang mga taong pinagkatiwalaan niya at iyon ay simula ng tunay na pagbagsak.
At kung iniisip mong iyon ang pinakamalaking kasinungalingang itinago sa iyo, Arman, nagkakamali ka. Hindi ikaw ang ama ng batang ipinagbubuntis ni Eloisa. Naniga si Arman sa kanyang kinatatayuan, samantalang sina Eloisa at Marco ay kapwa napayuko. At batay sa mga impormasyong nakumpirma sa isinagawang investigasyon, si Marco Lopez ang tunay na ama ng batang dinadala ni Eloisa. Napasinghap ang mga panauhin at sa sandaling iyon, tuluyan nang gumuho ang lahat ng kasinungalingang itinayo nila. Tahimik ang buong bulwagan. Matapos mabunyag ang lahat ng katotohanan, wala nang natira pang maitatago sina Arman Cabrera, Eloisa Ramos at Marco Lopez. Isa-isang lumapit ang mga otoridad at sa harap ng mga investors, business partners at mga empleyadong minsan nilang niloko, isinilid sa kanilang mga kamay ang mga posas. Hindi na lumaban si Marco. Tahimik lamang siyang yumuko. Si Eloisa naman ay tuluyan ng nawalan ng dating kumpiyansa. Samantalang si Arman ay nakatingin lamang sa akin. Para ngayon lamang niya nauunawaan ang lahat ng kanyang sinayang. Carla, mahina niyang sambit, ngunit huli na ang lahat. Hindi na kailangan ng mahahabang paliwanag. Hindi na rin kailangan ng mga salitang matagal nang nawala ng halaga. Tinanguan ko lamang siya, hindi bilang asawa, hindi bilang taong minsang nagmahal, kundi bilang isang taong tuluyan ang nagpatawad at nagpasyang magpatuloy. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan ang inilabas sina Arman, Eloisa at Marco mula sa bulwagan. At kasabay ng kanilang pag-alis ay ang pagtatapos ng pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Lumipas ang mga buwan, unti-unting nakabangon ang kumpanya, nabawi ang tiwala ng mga investors at muling naging matatag ang lahat. Sa bawat hakbang ng aking muling pagbangon, hindi nawala sa aking tabi sina Helen Cruz at Victor Marasigan. At habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring inilapit ni Victor ang kanyang sarili sa akin. Hindi sa pamamagitan ng mga matatamis na salita, kundi sa pamamagitan ng pananatili hanggang sa dumating ang araw na tuluyan ko ring binuksan ang aking puso. Pagkalipas ng 5 taon, mas lalo pang lumago ang aming mga negosyo at ngayon, katuwang ko na si Victor sa lahat ng aming mga pangarap bilang aking asawa. Biniyayaan din kami ng 2 anak na siyang nagbigay saya at inspirasyon sa aming pamilya araw-araw. Minsan, habang pinagmamasdan ko silang maglaro, hindi ko maiwasang mapangiti dahil naaalala ko kung paano nagsimula ang lahat. Ang sakit, ang pagtataksil, at ang mga pagsubok na akala ko noon na hindi ko na malalagpasan. Ngunit narito ako ngayon, mas matatag, mas masaya, at higit sa lahat, malaya. Ako si Carla Villegas, kilala rin bilang Maricar Sevilla, at ito ang aking kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At kung ikaw ang nasa kalagayan ni Carla, ano ang gagawin mo kung marinig mong pinag-uusapan ka ng sarili mong asawa at ng taong pinagkakatiwalaan mo? Ibahagi ang inyong sagot sa comment section. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento.